Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras na pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ang oras na ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mong subaybayan ito, kaibigan, at pag-aralan ang mga salita ng Panginoon Diyos upang lalo mo pang maunawaan ang layunin niya sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga taga-Kalibu, Nela, Daet, Taytay, San Ildefonso, Gumaca, Culao, Guimaras, Zamboanga, Masbate, Balagtas, Rizal. Ganon din sa Bacolod, Lumalinda. Ganon din sa Thai Church at Filipino Church, Central Filipino Glendale. Ganon din sa Northern California, Avon Park, Edmonton. South India, meron din. St. Louis, Missouri, Orlando, Tel Aviv. Diyan din sa Ireland, Chicago, Louisiana, Northern Guam, and Germany. At saka, of course, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga sumusubaybay sa buong mundo. Purihin ang Panginoon Diyos. Napakabuti niya. Ganon din lang mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin sa YouTube channel at ganon din nanonood sa TV at ganon din sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito sa AWR 89.1. Dalangin namin na patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon Diyos at ibahagi nyo ito, mga nalalaman ninyo at napag-aralan ninyo sa mga iba at ang programang ito upang malaman namin kung saan din nakakarating kung kayo ay laging nagko-comment dyan sa comment section, mga kapatid at kaibigan. Ang mga kasama natin dito sa studio sa ating pag-aaral ngayong trimestre ay may dalawang lalaki ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Bong Fiadacan. Siya po ang President ng Hope Channel Philippines at ganoon din siya rin ang Communication Director dito po sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Bong? Mabuti naman, Pastor Ray, at kami po ay nagpapasalamat na makasama po kayo, mga kapatid, sa ating pong gagawing pag-aaral ng ating pong leksyon. Nawa po ang Banal na Espiritu ang makasama natin sa ating pong pag-aaral na ito. Maraming salamat. Ganon din, ang makasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Bong, na tayo ay magkaisa ngayon na mag-aaral ng mga gininto ang salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati din natin ang ating mga kapatid mula rito sa Area 5 ng Central Luzon Conference, Area 4, Area 3, Area 2 at Area 1. Magandang oras sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Patuloy kayong makinig at manood sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy, kaibigan. Nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin. Pag-aralan namin ang iyong mga salita at magsalita kayo sa amin. Mapakinggan namin ang iyong tinig sa pagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita at ang mga ito ay magiging aral at isakabuhayan upang maging kagaya kami ng aming Panginoong Hesus. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magministro sa aming buhay. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ating pangalawang paksana na pag-aaralan natin ngayong linggo ay may pamagat na ang nagniningas na puno. At ang talatang sa uloy na matatagpuan sa Exodo 3, 7 at 8, ito po'y sinasabi. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Napakaganda. Ating buuin ang ating leksyon ngayong linggo sa pagtatalakay ng 3 punto. At pagkatapos nito ay pag-aaralan natin. Ng 3 punto ay mag-uumpisa sa letter C. Una ay calling. Ito yung God's Divine Commission ng Panginoon kay Moses. At
sa atin. Ang pangalawa ay crisis, human excuses clash with divine empowerment. At ang pangatlo ay covenant. Ibig sabihin, obedience confirms commitment to God's will. At ang unang magpapaliwanag sa atin dito, yung letter C ay calling, si Pastor Jules. Ang pangalawa na ay si Pastor Bong. At pangatlo ay balik natin kay Pastor Jules, mga kapatid. Pastor Jules, ano ibig sabihin ng calling, God's divine commission na related dito sa ating leksyon? Napakaganda, Pastor Ray, Pastor Bong, ang atin pong pinapag-aralan ngayon. Dahil dito sa unang punto ay ating makikita kung paano tinawag ng Diyos si Moses, na kung saan ay kamangha-mangha at kakaibang kanyang pagkatawag. Dahil pinakilala ang sarili ng Diyos kay Moses sa pamagitan ng kakaibang karanasan. Kung ating titignan ay ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng nagniningas na apoy mula doon sa puno na hindi naman nasusunog, hindi nauubos. Kanya kung ating titingnan ay kakaiba talaga yung encounter ni Moses sa ating Panginoong Diyos kung paano siya tinawag. Ewan ko kung paano kayo tinawag ng Panginoon sa paglilingkod, Pastor Bong at Pastor Ray. Pero dito ating makikita yung kakaibang karanasan at kamanghamanghang karanasan ni Moses na tinawag ng ating Panginoong Diyos, na sa kabila ng siya isang takas mula sa Ehipto at siya nagpapastor doon sa ilang, ay tinawag siya ng Panginoong Diyos upang ilabas niya ang bayan ng Panginoong Diyos, ang Israel, mula sa pagkaalipin. Kung ating titingnan dito sa Exodus chapter 3 verse 5, Pastor ay pakibasa nga ang sinasabi dito kung paano tinawag ng ating Panginoong Diyos si Moses. 3 verse 5, sinabi dito, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Okay, kung ating titingnan doon sa lugar na kung saan nagpakitang Diyos kay Moses ay doon sa nagniningas na puno na kung saan ito'y nasusunog pero hindi naman nauubos. Dito, tinawag ng Panginoong Diyos si Moses at ang kanyang pagtawag ay isang pagpapakita ng kabanalan ng Panginoong Diyos. God's holiness, God's covenantal love, and God's sovereign will. Ito yung ipinapakita kung paano ang Diyos ay tinawag ang kaniyang alipin na si Moses. Na ito'y hindi lamang pagtawag na pagbibigay ng kanyang trabaho, kundi ito'y isang banal na panawagan sa isang sagrado na pakikisama sa ating Panginoong Diyos na ibibigay sa kanya na trabaho. Ito'y pinapahayag ng talata na kung saan ang Diyos ay isang banal, ang Diyos ay nagbigay ng tipan sa pamagitan ng pag-ibig, at ang Diyos ay ipinapakita niya ang kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At dito, ating mababasa na kung saan ay ipinapakita yung kakaibang larawan kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. Sa chapter 3 verse 14, pakibasa nga, Pastor Ray, kung anong sinasabi dyan. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Okay. So, yung una, nakita natin na yung pagkatawag kay Moses ay pinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan. Ngayon, sinasabi rito, nung tinawag niya si Moses, ay pinakilala niya ang kanyang sarili. At ang pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos kay Moses ay sinabi na, ako ay ako nga, I am who I am. At ito yung first time sa scripture na kung saan ang Panginoong Diyos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng salita na I am who I am. Ano pong ibig sabihin nito? May tatlo pong
punto na sinasabi po nito, mga minamahal na mga kapatid. Una, God is self-existent. Yung salita pong I am who I am ay pinapahiwatig po na ang Diyos ay self-existent. Wala po siyang pinanggalingan at hindi po siya nagdedepende kung saan o kung kanino, kundi siya po ay self-existent. Ang pangalawa, God is immutable. Yung salitang I am who I am is, He does not change. Hindi po siya nagbabago. Kagaya ng sinasabi sa Malakias 3, sinasabi po doon na ang Diyos ay hindi siya nagbabago. Ganyan ang salita na binabanggit ng Panginoon kay Moses nung kanyang sinabi, I am who I am. Una, He is self-existent. Pangalawa, immutability. God is immutable, hindi nagbabago. At ang pangatlo ay eternal presence. Ang ating Panginoong Diyos is not bound by time. Yan pong ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay kahit saan ay nandyan ang ating Panginoon. He is self-existent, eternal presence ang atin pong binabanggit. And He was, He is, and always be. Ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid, nung nagpakilala kay Moses na I am who I am, He is self-existent, He is immutable, and His eternal presence is everywhere. So, ang Diyos na pumili kay Moses ay pinili niya si Moses hindi dahil karapat-dapat si Moses, kundi dahil siya ay tapat sa kaniyang tipan kay Abraham, na kung saan ay nakipagtipan siya kay Abraham. Yung unang leksyon natin pong pinag-aralan nung naalala ng ating Panginoong Diyos si Abraham. Ibig sabihin, tapat ang Diyos sa kaniyang mga anak. Kanya nga't hindi niya pinili si Moses dahil siya ay malakas, siya ay marunong, kundi siya ay tapat sa kaniyang tipan, sa kaniyang mga anak. So, ipinapakilala po sa atin, mga minamahal na mga kapatid, that God acts in history out of love and promise, not because of our merit. Hindi dahil na tayo ay merong mga degree, tayo ay may mataas na katungkulan, hindi po yan ang pagkatawag sa atin ng Panginoong Diyos. Kundi nakikita natin na dahil ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Yung salita na I am, Pastor Ray at Pastor Bong, I am who I am, ay ito'y makikita natin ang fulfillment sa John chapter 8 verse 58 sa New Testament kung ating babasahin. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang aklat ng Juan 8:58 dahil binabanggit dito ang fulfillment ng sinasabi na ang Diyos na nagsabi, I am who I am, ay binanggit din patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. So, kung ating titingnan diyan, mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi na bago po man kay Abraham, ako nga. So, binabanggit diyan na yung Diyos na nakipagkatipan kay Abraham, Saka tumawag sa at tumawag kay Moses ay ito ang ating Panginoong Hesukristo. He is the ultimate deliverer. Siya ang Diyos na naandoon sa burning bush. Siya ang Diyos na nagahon mula sa Ehipto na kung saan sila po ay naging alipin. At siya ang Diyos na kung saan ay nagbigay ng kanyang buhay upang ang ating mga kasalanan ay tayo'y mapapatawad at mula sa kamatayan tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Yan pong binabanggit sa ating leksyon na kung saan ay tinawag si Moses ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda. So, ayan ang mensahe
ng unang punto na ang bawat isa sa atin ay tatawagin din o tinawag din ng ating Panginoon Diyos. Nakita nyo mga kapatid, na pag tayo tinawag ng Panginoon Diyos, na kagaya ng pagtawag ng Panginoon kay Moses, nagpakilala siya. Di ba? Pakilala siya, ako ang Diyos na ako nga, ako yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Do kilala na. Pagkatapos ay may mensahe na. Pagkatapos may mission na. Ano yung mensahe? Pag-aralan natin nung nakarang linggo ay nakita ko yung mga kahirapan ng mga Israel doon sa Ehipto. Yan. Pagkatapos puntahan mo, yun ang mission na. Mga kapatid na maganda. So, bawat tawag ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin ay magpapakilala ang Diyos, pagkatapos magbibigay siya ng mensahe, pagkatapos magbibigay siya ng misyon. Hindi ka tatawagin ng Panginoon Diyos kung hindi magpapakilala at ibigay ang mensahe at bigay ang misyon. Bawat isa sa atin, ganun po ang mangyayari, na tatawagin ka ng Panginoon Diyos, bibigay sa iyong mensahe at bibigyan ka ng misyon. Maganda po yung point, no? Ang Panginoon kasi pumipili. Siya mismo yung pumili sa atin. Bakit kaya hindi nung pag-alis ni Moses sa Egypt, pinili agad ng Panginoon? Nung time na yun, nagkakaroon na ng hirap Pero bakit nung naghintay pa siya ng 40 years bago niya piliin si Moses? Now, siguro yung time na galing pa si Moses doon sa Egypt, ay iniisip ng Panginoon na magaling pa to. I mean, baka sabihin niya, pinili siya dahil sa magaling siya. Pinili siya dahil nag-aral siya. Pinili siya na magaling siya magsalita. Kasi, Prince of Egypt siya nung time na yon. Pero after 40 years na nag-aano siya ng mga tupa, nakalimutan niya na yon. So, that was the time na pinili siya ng Panginoon. Para hindi na siya magmalaki. Ibig sabihin, from Egypt, 40 years siya doon na nag-aaral. Mula pagkabata, 40 years siya. Pagkatapos, takas, sabi mo dahil nakapatay. Pumunta siya sa ilang. Another 40 years old. After 40 years siya, 80 years old na siya. Tama, 80 years old na siya, tinawag ng Panginoon. May leksyon tayo doon sa una, Pastor, na kung saan na Moses have to unlearn everything na kung ano yung kanyang napag-aral, natutunan sa Ehipto. Dito yung pag-alis ng sandal is a symbol of inner sanctification na binabanggit dito. Kailangan na matanggal mo na yung mga worldly contamination sa presence ng Panginoong Diyos, dahil sinasabi doon, kailangan mong tanggalin ang iyong sandalyas dahil ang iyong kinatatayuan ay isang banal. Pinapakilala at pinapakita na kailangan na iyong mga bagay na nangyari sa kanya, yung mga natutunan niya sa Ehipto, lahat ng mga ito ay worldly contamination. Dahil sa itawagin sa isang banal na paglilingkod, na iahon ng kanyang mga bayan mula sa Ehipto. Sa Ehipto natutunan niya ng maging marahas. Walang kapatawaran. Pumatay. Mga pagmamataas. Yan ang mga natutunan niya. At hindi sapat yun sa ating Panginoon Diyos. Kailangan, kasi ang alam ng kahit ngayon, kung ikaw ay magpapatawad, mahina ka. Kung ikay magpapakumba, mahina ka. Pero sa kabaliktaran dyan, sa Panginoon ay yun ang strong. Yun ang strength natin. Ang bawat isa na mapakumbaba at nagpapatawad, yan yung victorious Christian. Mga kapatid. Alright. Maraming salamat. Papunta na po tayo sa pangatlong punto. Pangalawa po. Pangalawang punto. Sorry. Yung unang punto ay calling, kung paano tinawag si Moses. At ganun din, crisis naman ito. May mga crisis sa pagtawag kay Moses, Pastor, ipaliwanag mo itong ibig sabihin, Pastor Bong. Yan, okay. Nandito naman po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa time na si Moses ay tinawag na. Merong mga time po kasi tayo sa ating pong buhay na
katulad nung kanina, i-unlearn muna natin. Doon po kasi sa Egypt, survival of the fittest. Kung sino yung pinakamagaling, sino yung pinakamalakas, siya yung talagang nangunguna. So after 40 years, ay yun na, parang naging handa na si Moses. Unfortunately, bigla namang parang nawala na siya ng kumpiyansa sa sarili niya. No, Pastor, talagang eto si Moses naman over naman. Now, meron tayong dalawang text na gusto nating basahin bago natin po i-discuss. Yung una po ay sa Exodus 3:11. Yan, yung Exodus 3:11, yan po ang titingnan po natin. Ano ba yung sinabi doon, Pastor? Sinabi ni Moses sa Diyos, "Sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel?" Yan. Tapos yung isa naman po, yung 4:10, Exodus 4:10. Ngunit sinabi ni Moses sa Panginoon, "O Panginoon, ako'y hindi mahusay magsalita mula pa noon o kahit na mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang dila." Okay. Now, hindi po natin alam kung ito ay nangyari after na naumalis siya sa Egypt. Pero sabi niya doon, makupad siya simula pa eh. So, ibig sabihin ba, timid talaga si Moses? Either kahit nando pa siya sa Egypt, or talagang nangyari na lang yun dahil ang kausap na lang niya puro tupa for 40 years na tupa na lang yung kanyang kausap. Pero kung titingnan po natin, no, si Moses, gumagawa lang po siya actually ng excuse. No? Tinawag siya ng Panginoon, siya po ay tumatawag ng excuse. Meron po kasi tayong mga meron tayong takot, no? Hindi natin alam minsan yung identity po natin. Parang hindi natin alam kung tayo ba ay anak ng Diyos o hindi tayo anak ng Diyos, tayo po ay Adventist o hindi man tayo Adventist. May mga time po talaga na sa buhay po natin dumadating 'yan. Nawawalan tayo ng kumpiyansa. Pero ito po kasi, hindi dapat tayo magbase sa kumpiyansa natin. Kundi kailangan tayo ay tumingin sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng kumpiyansa. Yung binanggit ni Moses dito, o yung who am I? No? Ito po ay isang parang identity crisis. Minsan nangyayari sa atin yan. No? Hindi natin alam kung ano talaga dapat talaga tayo. Na minsan kapag may mga barkada tayo, nagiging ganun yung ugali natin. Pag meron tayo ibang mga kasama, nababago naman yung ugali natin, parang nag-sway po tayo. Yan po ay naging problema ni Moses. No? Nagkaroon siya ng identity crisis. At tayo rin, baka ganun din ang nangyayari sa atin, hindi tayo actually sa sarili dapat natin nabubuhay, kundi tayo ay sa Panginoon nabubuhay. We have our identity dahil sa ating Panginoon. Yan. At kung titingnan rin naman natin dun sa kabila, ay sino ba tayo? Tinanong siya ng Panginoon, sino ka ba? No? Ito ay isang tanong na parang, kanino ka ba nakabase? Or kanino ka ba lumalapit? Ang iniisip po kasi natin na kapag tayo po ay lumalapit sa mga tao, nagiging, sabi nga dun sa isang quotation "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Okay? So, sino ba yung lagi mong kausap? Nagiging ganun din yung ugali mo. Kung sino ba yung lagi mong kasama, laging ganun. So, kung tayo ay laging kasama ng Panginoon, babasa tayo ng banal na kasulatan, tayo po ay nananalangin, nagiging ganun ang ating pong constant ugali. No? Nagiging kapareho tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, kung sino ang pinapaniwalaan natin, ganun din ang lumalabas po sa atin. Now, eto pa, isang fear ni Moses. Sabi niya, I am not eloquent. Hindi ako, makupad ako. Hindi ako mahusay magsalita. No? Pero, para namang imposible naman, kasi doon siya nag-aral sa University of Egypt. No? At doon siya lumaki. At magaling siya magbasa. No? At hindi po natin masabi na talagang hindi siya marunong dahil sa hindi pwedeng hindi ka, you're a prince no? May movie pa nga may movie pa doon na parang nagalit yung kapatid, yung tunay na anak ni Pharaoh kay Moses kasi parang yung Pharaoh
ay inaano si Moses, parang siya lang yung parang tinataas. Kasi ang galing ni Moses. Matalino, dahil sa very responsible, parang nadadown tuloy yung kanyang kapatid. Kaya yun siguro isa sa dahilan kaya nagalit yung anak nung Pharaoh. Pero kung titingnan po natin dito, nung time na si Moses ay kinausap ng ating Panginoon doon sa burning bush, sinabi niya, I am not eloquent. Ako mahusay magsalita. Minsan po, ganito ang nangyayari. Tumututok po tayo doon sa personal na kahinaan natin. Sa halip na po tayo ay tumingin sa ating Panginoon na sa Kanya nanggagaling yung kapangyarihan po natin. Ang tinitingnan po natin yung sarili natin, I am not good. No? Actually, this is not humbleness. No? Hindi po ito humbleness. Kundi parang nagbibigay ka ng reason para hindi ka makapaglingkod. Dahil ang sabi, I can do all things. Di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Pero kapag tumitingin po tayo sa sarili po natin at tayo tumatanggi sa mga gawaing binibigay sa atin, ay parang sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, hindi mo ko kayang iligtas. Hindi mo ko kayang bigyan ng kapangyarihan. Pero napakaganda nung sinabi doon sa banal na kasulatan, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang hindi pa po maganda, mga kapatid, ay yung iniisip natin na hindi natin kaya at sinasabi natin na, Panginoon, iba na lang. Wag na lang ako. Iba na lang ang pagpriyan mo. Iba na lang ang pagsalitain mo. Iba na lang ang pagpuntahin mo para magdalaw. No? Iniisip po natin na hindi natin kakayanin dahil nakatutok tayo sa sarili po natin. Very, very selfish. No? At para lang hindi tayo makapunta o hindi tayo makapaglingkod, ay tinitingnan natin yung kahinaan po natin. Pero hindi po dapat ganyan. May answer po ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Huwag po tayo mag-focus doon sa kahinaan natin dahil doon sa Exodus 3:12. No? Ito po ang sabi. Pastor, pwede ba nating basahin? Kanyang sinabi, ako'y makasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Yan, napakaganda po nung pangako ng ating Panginoon, I will be with you. No? Kapag kasama po natin ang ating Panginoon, wala tayong kakatakutan. Para kung patulad yan yung pangako rin niya kay Joshua. No? Sabi niya kay Joshua, sasamahan kita. Kaya naman si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun ang sabi naman ni Joshua. Talagang titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na sa ating sarili, we cannot do anything. But with the power of God, we can do something and we can do even the impossible. Now, si Gideon, ganun din po. No? Si Gideon, natatakot din siya. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Pinaunti ng Panginoon yung ipapadala niya hanggang sa 300 na lang yung pinadala ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon kay Gideon, huwag kang matakot. Biro mo, ang dala-dala lang nila pitcher at saka torch. No? At marunong lang silang sumigaw. Malakas lang siguro yung mga boses, pero talagang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun din po si Jeremiah. No? Siya po ay talagang sinamahan ng ating Panginoon. Minsan, tayo po, kapag tayo tumingin sa sarili po natin, ay manghihina po tayo. Pero kapag tayo tumingin sa ating Panginoon, magiging malakas po tayo. Ang ating Panginoon, ganun din sinabi niya sa kanyang mga disipulo. No? Sasamahan ko kayo. I will be with you even unto the end of the age. No? Napakaganda, mga kapatid, ang binabanggit po dito. Dahil sa, kung tayo ay nasa ating Panginoon, makakaya po natin ang lahat. May mga reasons tayo katulad ni Moses, pero ito po ay maaalis kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon. Si Pablo ay nagsalita rin po sa 2 Corinthians 12:9. Pastor, pwede mo bang basahin yung 2 Corinthians 12:9? Na binabanggit po niya dito na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay sapat, no? Sapat na para sa bawat isa sa atin. No? Basahin nga po natin 2 Corinthians 12:9. Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo,
sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Yan. Tingnan po, talagang ang ating Panginoon, kapag tayo po ay magtiwala sa Kanya, His grace is sufficient for us. No? At yung ating pong kalakasan ay nagiging perfect. No? Sa weakness natin, nagiging malakas po tayo dahil sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Ellen White, nais ko pong basahin mula po sa Patriarchs and Prophets, page 253. Sabi po dito, God sees not as man sees. He does not choose men because of their learning or eloquence, but because they can be trained and disciplined by His service. Wow. Now, hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon dahil magaling tayo. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon dahil malakas po tayo. Tinawag tayo ng ating Panginoon dahil tayo ay marunong sumunod. At tayo nagpapakumbaba na tumatawag sa Kanya at tayo po ay nagpapailan lang sa ganyang banal na kapangyarihan. Meron tayong mga reasons, pero ang ating Panginoon, makapangyarihan para tayo po ay akayin, katulad ng pag-akay niya kay Moses. No? Amen. Maraming salamat. Yan ang krisis. Kung tinawag ka na nga ng Panginoon, Pastor Jules, napakaraming mga kadahilanan pa. At mamaliitin mo pa sarili mo, maging natural lang yun. Pero kung wala ka ng tiwala na ibigay lahat ang buhay mo sa Panginoon Diyos, sino ba ako? So, crisis yun. Tapos marami kang mga dahilanan, crisis din yun sa buhay. Pero purihin ang Panginoon Diyos dahil napakamangyarihan na mangumbinsi. Nakumbinsi niya si Moses para si Moses ay masunod. Mayroon nga sinasabi doon na when He calls, He empowers. Empowers. Yan. Karanasan ko rin yan, Pastor Jules. Nung una ako narito, tinawagan na pupunta ako rito. Talagang krisis yan. Hindi ako marunong magtagalog. Takot ako Pero walang ba, huwag mong suwayin ang komite. Ang Panginoon dyan ay yun. Sumunod tayo, meron naman tayong konting baon na Tagalog. Ano, Pastor Jules? Kung hindi tayo magdahilan. Kung hindi mo kilala, Pastor Ray, Pastor Bong, yung tumawag sa iyo, ay may pag-aalinlangan ka na sumunod. Ngunit kung kilala mo, kilala mo, ay talagang susunod ka at pupunta ka kung tinawag ka. Ang Diyos naman, bago niya tinawag si Moses, pinakilala mo na niya ang kanyang sarili, di ba? At kamangha-mangha yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Kanya nga't nakilala niya ang Diyos na siya pala yung nakipagtipan sa kanyang mga ninuno. Kanya nga't kung minsan yung tao ay may mga dahilan kung ayaw. At kung gusto, maraming paraan. Kanya dapat natin titingnan na kung saan, kung ang Diyos ang tumawag sa atin, kailangan na tayo sumunod. Pero si Moses kasi, ang Panginoon nagpakita pa ng mga miracle. Pinakita niya na yung ahas, yung tungkod naging ahas, tapos hinawakan niya, naging tungkod ulit. Tapos yung leprosy na kamay, nilagay niya, naging... so, merong mga binibigay ang ating Panginoon sa atin ng mga miracles. Pagka isinara natin yung mata natin dun sa mga ganon, hindi na talaga tayo susunod. Kailangan makita natin yun. Actually, yung unang pagtawag pa lang sa kanya, nakita niyo burning bush. Matindi yun. Wala pang nakagawa ng gano'n. I mean, kakaiba yun. Di ba? Saan nakita ng nasusunog na hindi nasusunog? Umaapoy na hindi nasusunog. Di ba? Ewan ko. Iba yun. Medyo lang talaga si Moses. First time niyang na-encounter yun. Pero mabuti na lang na talagang nabago yung kanyang at siya ay nagpunta. Matindi yung degree na ginawa ng Panginoon sa kanya para makumbinsi siya. Iba-iba naman sa atin. Kilala natin ang Panginoon, alam natin. Pero sa mga maliliit na mga signs o kaya sinyales, doon natin makikita, mahalata ang Panginoon Diyos ang kanyang pagtawag. Halimbawa, tinawag niya yung isang pastor, meron siyang mga gift.
Tapos may mga kapatid na magsabi, oh, okay, maayos kang maging pastor ka. May mga bagay na ganon. Kaya lahat naman tayo, sa iglesia, lalong-lalo na itong programa nating TMI, I Will Go, tapos lahat ng care groups ay ma-involve sa gawain para ma-revive tayo, ma-reproduce yung character ng Panginoon sa ating buhay. Kaya magandang halimbawa ito na ang bawat isa ay, may mga crisis sa buhay, pero not to the extent na sabi ni, magpadala ka na ng iba, hindi ako. Yung mga iba na lang ang sasali sa care group o kaya sa gawain, wag na lang ako. Ay, mahirap iyon. Ay, baka hindi masaya ang Panginoon Diyos. Kaya pupunta na tayo sa pangatlo, covenant. Paliwanag sa atin ni Pastor Jules, kung ano ibig sabihin ito, Pastor Jules. Okay, napakaganda mga minamahal na mga kapatid ang ating pinapag-aralan. Dito ating makikita yung covenant. Ang covenant ay meron pong pagkakaiba doon sa agreement. Ang covenant in biblical times ay permanent and unbreakable. Unlike agreement ay merong stipulated period of time, lalong-lalo na kung hindi nasunod. Ay talagang yung agreement ay mapawalang bisa na. Ang covenant ay sacred and binding. It involves deep loyalty and obligation. Kanya nga ating titingnan ngayon, ano ba itong covenant ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak? Ano yung tipanan ng Diyos sa kanyang bayan? Ating babasahin, Pastor Ray, sa Genesis 17 verses 10 to 14, kung ano yung sinasabi na tipanan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ang inyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Inyong tutuliin ang balat ng inyong masilang bahagi at ito ang magiging tanda na ang aking tipan ay sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw sa inyo ay tutuliin, maging ang aliping ipinanganak sa inyong bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. Okay. Kung ating napansin mga kapatid ay yung tipanan ng ating Panginoong Diyos, yung pakikipagtipan niya kay Abraham, ito yung may palatandaan doon yung palatandaan ay yung mga lalaki dapat ay matuli. Yun ang palatandaan na pagsunod sa tipanan ng ating Panginoong Diyos na lahat ng mga pinanganak na lalaki kailangan na matutuli. Ito yung palatandaan na ating makikita. Ngunit ang nangyari ay si Moses na tinawag na tagapagsalita ng ating Panginoong Diyos. Na isang sagrado, sinabi na natin kanina, ito'y pagtawag na sa isang sagrado na pakikisama sa Panginoong Diyos. Siya ay magiging mouthpiece ng ating Panginoong Diyos. Siya ang tagapagsalita ng Panginoong Diyos. Ay meron siyang kailangan na gawin, na sundin doon sa tipanan ng Panginoong Diyos. Ngunit hindi niya ito ginawa sa kanyang anak, kanya nga't nagalit ang Panginoon. Kung ating babasahin sa Exodus 4:24 to 26, ano yung nangyari, Pastor Ray? Sa daan, sa isang lugar na pinagpalipasan nila ng gabi, sinulubong siya ng Panginoon at tinangka siyang patayin. Ngunit kumuha si Sephora ng isang batong matalim. Pinutol ang balat sa ari ang kanyang anak na lalaki at pinahid sa mga paa ni Moses. Kanyang sinabi, tunay na ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin. Kung inyong titingnan, yung binabanggit dyan na sa daan ay nakakagulat yung talata na binabanggit dyan sa chapter 4 verses 24 to 26 na kung saan ay the Lord met him and sought to kill him. Hindi ba nakakagulat ito na gustong patayin ng ating Panginoong Diyos si Moses na kanyang tinawag na tagapagsalita
salita, yung kanyang mouthpiece. Dahil hindi niya sinunod yung tipanan, hindi niya tinuli yung kanyang anak na kung saan ito yung Abrahamic covenant na dapat na kanyang susundin. Ang atin pong makikita dito, mga minamahal, ay leadership without obedience is hypocrisy. Pagkukunwari yung isang gustong maging isang pinuno kung hindi naman niya sinusunod kung ano yung nararapat na gagawin. Public ministry without private integrity invite judgment. So, God demands obedience. Ang Panginoong Diyos ay gusto niya na tayo ay sumunod sa kanyang sinasabi. Pag tayo ay tinawag ng Diyos, He will equips us. And when He equips us, gawin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos na tumawag sa atin upang maipakilala siya natin sa tao. Yun yung sinasabi rito, Pastor Ray at Pastor Bong, na ang Diyos ay hindi lang niya tinitingnan yung outward acts of service, kundi yung obedience ng isang tao na dapat ay sumunod sa Kanya. Ito'y mababasa natin sa mga aklat sa Lumang Tipan na yung pagsunod ay mas mabuti kaysa yung alay. Sa unang Samuel 15:22, anong sinasabi dito, Pastor Ray? Na binabanggit doon yung kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Unang Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Okay, napakahalaga na ating titingnan na kung saan binabanggit dyan na yung pagsunod ay mas mahalaga kaysa mga alay. Napakaganda na atin pong titingnan, lalong-lalo na yung mga tinawag ng ating Panginoong Diyos na maglingkod at tagapagsalita ng ating Panginoon. Kung ano lamang ang sinasabi ng Diyos, yun lamang ang atin pong gagawin at sasabihin. Dahil ang pagsunod ay mahalaga sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi naman tama yung iyong ginagawa, kahit pa nag-aalay ka, hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung ating titingnan, Pastor Ray at Pastor Bong, yung palatandaan ng tipanan ng Panginoong Diyos ay sa bagong tipan, hindi na makikita ito sa pamagitan ng physical na yung physical na pagkatao, kundi doon sa loob. Kung ating babasahin ang aklat ng Roma 2:29, binabanggit dito na yung tipanan ng Panginoong Diyos ay hindi nakikita dito sa pagkatuli sa physical natin, kundi sa spiritual. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa Roma 2:29. Kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. So from the New Testament and even today, yung covenant sign is not physical but spiritual. Ang binabanggit dito, yung matutuli ay iyong atin ng puso, a heart set apart for God and evidenced by obedience. Binabanggit kahit pa sa aklat ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 255. A neglect on his part to comply with the divine requirement would have rendered his mission fruitless. So God could not allow Moses to represent him publicly while disregard him privately. And this is vital in our ministry. Private obedience can cancel public calling. So napakahalaga ng atin pong paglilingkod sa Panginoong Diyos ay inuuna natin kung ano ay ang kanyang kalooban at yun ang dapat natin pong sinusunod. Wow, napakaganda.
Idinidiin sa atin ni Pastor Jules yung covenant, yung tipanan na magkaiba, tipanan ng dalawang tao, bahala kayo dyan. Pero ito'y tipanan sa Panginoon Diyos. Kasama ang Diyos, saksi ang Diyos. So mahalaga ito. Para patuloy na yung tipanan ay patuloy na masaya, maayos, at masustain ang pagpapala na ipapagkaloob na sa atin ng Panginoon Diyos, tayo sumunod. Oo, kung hindi tayo sumunod, ay hindi natin matatanggap ang pagpapala. Yan naman ang isang dahilan eh. Ang Panginoon Diyos nakipagtipan, oo, para iligtas tayo, nandyan ang pagpapala na inihahanda niya sa bawat sa atin. Kung tayo ay marunong, sabi ni Pastor, sumunod. Pero kung tayo ay maswail, tayo ay hindi sumunod, magusto natin yung gustuhin natin, gawin natin yung gusto natin, wala tayong kasangayunan sa kalooban ng ating Panginoon. Malayong-malayo tayo. Huwag na nating ipilit yun. So mahalaga yung covenant, yung tipanan ay isang pagbabadya na tayo ay masunurin at sinusustain natin yung ating relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya noong unang panahon pala ay ang tipanan noon ay para ikaw ay masunurin ay yung pagtutuli, Pastor, ano? Pagtutuli. Ngunit Bagong Testamento, di na. Ito po maganda dun eh. Pag ikaw ang leader, ay kailangan susunod ka sa Diyos. Oo. Kasi pag hindi ka sumunod, ay paano susunod yung mga yung tinuturuan mo? Ganyan din minsan sa mga magulang. Sabihin ng magulang na, sige, ay, anak, ikaw na lang dumalo, dito na lang muna ako. Paano mo tuturuan yung anak mo na sumamba kung ikaw mismo, basta tinutulak mo lang sila? Meron ngang dati, patalastas, yung sabi ng isang mama, anak, bumili ka nga ng sigarilyo doon. Tapos nung bumili yung anak, sinindihan niya mismo. Tapos sinabi niya, bakit ka naninigarilyo? Hindi ka dapat naninigarilyo. Sabi nung bata, ikaw nga tay naninigarilyo. Wala na. Paano mo sasabihin na huwag kang manigarilyo kung ikaw mismo naninigarilyo? So napaka-importante yung nangyari doon na ayaw ipatuloy ng Panginoon si Moses na meron pa siyang hindi nasusunod. So dapat talaga, kung ikaw ang magiging leader, fully surrendered ka sa Panginoon. Nabiro mo yan, patayin ka pala, papatayin na ng Panginoon, papatayin na ng Panginoon si Moses. Ang kagandahan nun, Pastor, tayo may asawa na, napakabuti ang asawa. Nakahalata agad yung asawa. Yung gagawin ng Panginoon sa kanya, nakahalata agad yung asawa. Kaya malaking papel ang asawang babae sa leadership ng lalaki. Kaya sabi, behind the success of lies a woman. The man lies on the woman. Ang covenant kasi, Pastor, comes with condition. Yan yung ating makikita dito. So, kailangan na yung kondisyon doon sa tipanan na yon, kailangan mong gawin. Kahit pa sa mag-asawa yan yung inyong tipanang dalawa, yung commitment ninyo, kailangan mong gawin. Kasi kung hindi mo gagawin yon, merong mabre-break doon Okay. Ganon din sa Panginoong Diyos. Yung requirements ng Panginoon ay hindi ka kinakancel nung pagsakripisyo ng isang tao, yung pagbibigay ng alay, kundi kailangan mo talagang gawin kung ano yung requirements ng Panginoon. Kaya pag tayo'y pumasok sa pagkikipagtipan sa Panginoon Diyos, isinaad niya na yung mga dapat nating gawin. May gagawin ang Panginoon Diyos, may gagawin din tayo. Walang dapat masuway dito. Kasi pag sumuway dito, mabuti ang Panginoon Diyos hindi siya sumusuway. Tayo lagi ang sumusuway. Pero lagi ang Panginoon Diyos ay humahabol para tayo ay mapabalik doon sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Napakabuti ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Purihin ang kanyang pangalan. Itong leksyon natin ito ay 3 punto. Calling, crisis, saka covenant. Kaya maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay magtatapos na. Ang Panginoon Diyos ang aalalay sa inyo
at patuloy kayong tutupad o kaya mag-obey sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, napakadali lang yon. Ang lagi kong sinasabi, na ang isang mananampalataya, pag sinabi niya ay ng kaaway sa kanya ay, huwag kang mabahala, sabi ng kaaway. Basta gawin mo lang yung gusto mo. Yun ang gusto kong sinasabi, Pastor Bong. Hindi mo walang may gustong sumunod kay Satanas. Walang may gusto, pero ang style niya, gawin mo lang yung gusto mo, okay na ako. Yun ang style. Yun ang style ni Satanas. Kasi lahat na gustuhin natin, nais natin ay malayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya pag malayo na sa kalooban ng Panginoon Diyos, wala na, malayo na sa kalooban ng Panginoon Diyos, tayo ay nasa kaaway. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa programang ito. Oras ng pag-aaral. Patuloy kayong susubaybay at sa ating pagtatapos, bago tayo humingi kay Pastor Jules ng isang panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Pastor Jules. Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon na inyo pong binigay, namin pong napag-aralan ang inyong mga ginintuang salita. Amin pong naalaman, O Diyos, kung paano ninyo tinawag si Moses na siya po ang manguna sa paglabas ng inyong bayan sa Ehipto
At nakita namin, O Diyos, ang kanyang karanasan. Amin pong hinihiling sa inyo na kung paano po siya tinawag, ay ganyan din nyo kami tinatawag, O Diyos, sa dakilang trabaho, ang nagtatapos na gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. O Diyos, marami po kaming dahilan kung minsan. Ngunit salamat, Panginoong Diyos, na sa pamagitan ng inyong pag-ibig, ito po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa upang magpatuloy sa amin pong paglilingkod. Dalangin po namin, Panginoon, sa inyong mga taga-subaybay, nakikinig, nanonood sa programang ito. Pagpalain po sila, O Diyos, saan man sila naroroon ngayon. Ganon din ang pamilya ng bawat isa sa kanila. Upang magamit nyo sila, O Diyos, sa ikalalago ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lalo pang sila, O Diyos, ay magiging tapat sa paglilingkod sa inyo. At amin pong hinihiling na buksan ang pintuan ng langit, ibuhos ang pagpapala na kakailanganin ng bawat isa sa amin. Dahil ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Okay, maraming salamat, kaibigan. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo.